Sir, bakit po nagbayad ang Pilipinas ng bilyon-bilyon para sa Bataan Nuclear Power Plant pero walang umilaw na bumbilya? Madam at mga boss, humawak kayo ng mahigpit sa inyong mga kinatatayuan at maghanda ng 1 litrong malamig na tubig pampakalma. Ibubunyag natin ngayon ang dambuhalang katotohanan sa pinakamalaking white elephant ng Pilipinas, ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Sino ba ang nagpatayo nito at magkano ang inutang? Nagsimula ang proyektong ito noong 1976 sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang plano ay magtayo ng planta para maging mura ang kuryente ng Pilipinas. Natapos itong itayo at handa na sanang lagyan ng uranium at paganahin noong taong 1984. Ang original na budget na $600 million ay biglang lumobo at naging $2.3 billion para sa iisang planta. Para may idea kayo, idol, kung gaano kalaki yan, kung i-convert natin yan sa halaga ng pera natin ngayon, aabot yan sa humigit kumulang $7 billion o halos 400 billion pesos. Ganyan kalaki at nakakalula ang perang inutang ng taong bayan. Sino ang nakakuha ng dambuhalang kickback at komisyon sa bilyones na yan? Ayon sa opisyal na investigasyon ng PCGG o Presidential Commission on Good Government at kalaunan ay pinatunayan pa sa hatol ng mismong Sandigan Bayan at Supreme Court, itinuturo si Herminio Dicini. Siya ay isang crony at malapit na kaibigan ng dating administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Napatunayan sa korte na ang investigasyon ay totoo at hindi gawa-gawa lang at tumanggap siya ng mahigit $50 milyong na suhol mula sa kumpanyang Westinghouse Electric Company para lang makuha ang kontrata. Pero heto ang malaking twist at ang kabilang kwento ng politika. Noong 1986, pagkatapos ng EDSA Revolution, nagdesisyon si Pangulong Cory Aquino na tuluyan ng ipasara at ibasura ang BNPP. Ang idinahilan nila, delikado raw dahil nakatayo sa fault line at sa paanan ng bulkan na Mount Natib at baka matulad tayo sa nuclear disaster sa Chernobyl. Pero bakit ba kasi sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas ay dyan pa sa Bataan itinayo? Hindi po yan hinulaan o itinuro lang sa mapa. Bago yan itinayo, dumaan yan sa dambuhalang pag-aaral ng IAEA o International Atomic Energy Agency at ng mga dayuhang eksperto. Alam na alam nila na may bulkan dyan, pero napag-aralan nila na ang Mount Natib ay isang tulog na bulkan na libu-libong taon nang hindi sumasabog. Hindi man nila masabing hindi na talaga ito sasabog forever, pero nakakasiguro silang imposibleng pumutok ito sa loob ng buong lifespan o buhay ng planta. At patungkol naman sa lindol, idinisenyo ang planta na may dambuhalang pundasyon na nakabaon sa solidong bato na kaya raw saluhin at tiisin ang pinakamalakas na lindol. At heto ang pinakamatinding sampal sa mukha ng mga politikong nagpalusot, idol. Mula nang ipasaraya noong 1986 hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang BNPP at buong buo. Lumipas na ang ilang dekada, nagkaroon ba ng dambuhalang lindol na bumasag dyan? Wala. Sumabog ba ang Mount Natib? Hindi. Kaya isipin nyo kung gaano kalaking kalokohan na ginamit nilang panakot ang kalikasan para lang isara ang proyekto. At patungkol sa Chernobyl, isang dambuhalang panlilin lang na ikumpara natin yan sa BNPP. Bakit? Magkaiba ang disenyo niyan. Ang Chernobyl, walang protection. Kaya nang sumabog, ay kumalat agad ang radiation. Pero ang BNPP, isa itong automatikong reactor na may dambuhalang containment dome na gawa sa makapal na semento at asero. Kahit magkaaberya sa loob, kulong ang radiation at hindi madadamay ang taong bayan. Ngayon, heto ang napakatinding tanong, idol. Ilang presidente na ang nagdaan mula noon? Bilyon-bilyon ang nakokolektang tax ng gobyerno araw-araw mula sa ating mga Pilipino. Pero bakit walang kahit isang pangulo ang nagtayo ng bago at sarili nating power plant sa ibang lugar kung totoong delikado sa Bataan? Idol, dyan napapasok ang malagim na sabuatan. Hawak sa leeg ng mga oligarko at bilyonaryo ang mga nagiging pangulo ng bansa. May kinalaman ba ang mga negosyante dito? Opo, dahil ang mga politiko natin nagpapauto at walang gustong kalabanin ang mga negosyanteng kumokontrol sa kuryente natin. Kung magpapatayo ang gobyerno ng sariling planta at magbibigay ng murang kuryente, mawawala ng kita at babagsak ang negosyo ng mga oligarkong ito. Magpakatotoo tayo, idol. Kahit sabihin pa nating may dambuhalang anomalya at overpricing, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. lang ang naglakas ng loob na banggain ang sistema at magpatayo ng ganyang klaseng power plant para sa bayan. Nasimulan niya. Pero yung mga naging presidente pagkatapos niya hanggang ngayon, ni isang pader ng bagong power plant na kagaya ng BNPP. Walang may lakas ng loob na magtayo. Mas pinili nilang yumuko sa mga oligarko kaysa pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Ginawa na nilang gatasan ang taong bayan sa napakahabang panahon. Heto ang malupit, idol. Totoo na may itinayong ganitong planta sa ibang bansa. Ang kapatid at kambal ng BNPP na itinayo din ng Westinghouse sa parehong taon at disenyo ay nasa South Korea. At alam nyo ba kung anong pangalan ng planta sa Korea? Cory Nuclear Power Plant. Oo, idol, katunog mismo ni Cory na nagpasara ng planta natin. Ang malupit na biro ng tadhana habang binabayaran natin ang utang sa BNPP na walang pakinabang hanggang taong 2007. Ang South Korea ay hindi lang nagtayo ng isa, kundi umabot pa sa 4 na planta na tinawag nilang Cory 1 hanggang 4.
Umandar ito ng ligtas at nagbigay ng murang kuryente sa kanila sa loob ng 4 na dekada. Ngayon, ano na ang sitwasyon ng BNPP at may nanakaw bang pyesa? Ang totoo, buong-buo pa rin ang istruktura dahil taon-taon tayong gumagastos ng 50 million pesos para i-maintain yan. Pero may isang nawala dyan, ang mismong uranium fuel na magpapaandar sana sa planta. Sino ang salarin? Ang mismong gobyerno natin noong taong 1997 sa ilalim ni Pangulong Fidel Ramos ang nagbenta nito pabalik sa ibang bansa. Sa halagang $9 million na lang, ibinenta ng palugi para lang may mabawing barya. Pwede pa ba itong gamitin? Ayon sa mga eksperto mula Korea, pwede pa raw itong buhayin. Pero gagastos tayo ulit ng $1 hanggang $2 bilyong dahil kailangang palitan ng bagong pyesa ang mga laos at lumang teknolohiya. Kaya ang debate ngayon, pipilitin pa ba nating buhayin yung lumang makina o gagawa na lang tayo ng bago? Sayang idol, sayang na sayang ang inutang natin dyan. Isipin nyo na lang, kung umandar ito at naglabas ng 620 megawatts araw-araw noong 1984, ano sana ang Pilipinas ngayon? Sobrang mura sana ng kuryente natin. Dadagsa sana ang libu-libong pabrika, uusbong ang mga industriya. At kagaya nga ng lagi kong sinasabi, ay hindi na kailangang mag-OFW ng mga kababayan natin. Kaya ano ang totoong kwento sa BNPP? Parehong side ang nagkamali idol. May dambuhalang overpricing at korupsyon noong itinatayo ito. At may dambuhalang politika at pansariling negosyo naman noong ipinasara ito. Tayo ang ginawang biktima ng kasaysayan. Kaya kung tatanungin nyo ako kung sino ang talo sa dambuhalang raket na to, ang tawag dyan, planta ng bayan sinadyang ikandado para ang kita ng mga oligarko ay garantisado.